impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay nagmuna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. PSSC Smart Agri Radio. Masaganang Ani, programang gagabay sa inyo sa saktong proseso ng pagtatanim at ang malusog na pagpapatubo ng mga gulay, prutas at iba pang crops sa inyong bakuran. Masaganang Ani. Maayong hapon sa tanan. Hello once again. Good afternoon. And nalipay jud ko karon nga adlaw because I really miss this program. No, kasi last week wala ko, no. And then karon I know na yung mga suki nating tagapakinig, tagapaminaw, no. Hi. Good afternoon po sa lahat. Lami kayo magkape, no. Pansin ko lang, every time na ako'y programa, no, bugno kayo ang panahon. Lami ikapi, no, ihigop sa kapi. Unsa ba ni mga kapi ninyo dira, no? Did you know that Davao del Sur, no, isa sa mga high valued crops nila is coffee, no? Kasi ang sa kapatagan, of course, the elevation, no? Kwan kayo, suitable kaayo ang kape, no? And, no, dili jud mawad-an og kape ang matag usang pamilya. Kasi yan yung pinaka-paborito na beverages, no? Especially diri sa lungsod ng Digos, no? And karon adlaw Huwebes, January 26, 2023, no? Parang kailan lang nag 2022, ngayon 2023 na. And karong adlaw, no? Did you know that na hindi lang ako nag-iisa ngayon? Ubanan ta, no? Sa isa sa ako ang pinaka buutan, pinaka daw. Inubanan kita sa ato ang kauban karon sa faculty, no? Kauban ako nga faculty, rather, no? Kauban ako nga faculty sa Institute of Agriculture and Related Sciences, especially sa Agriculture Department. Hi muna sa mga agriculture teacher na bising-bising ngayon na nag-enroll sa kanilang mga estudyante, no? Hi, and salamat sa pagpaminaw, sa inyong suporta karon. And I believe, no, mahuman radyo nato atong enrollment. And karon, no, dili na nako padugayon pa. Atong kauban karon is expert sa soil, no, because he is masters in soil science, no? And kauban namo siya nga teacher na faculty diri sa Davao del Sur State College. Og ang akong kauban ay si Sir Jeffrey Abubu. Yay! Yay, Sir Jeff, no, salamat. We are so glad nga naakadiriya sa amo ang programa, ang Masaganang Ani, no, and ngayon, I'm so excited kung unsa ato ang hisgutan karon, and I believe sa mga nagapaminaw karon, excited po sila. Yes, sir. Unsa gani ato ang hisgutan karon, sir? Karong hapon, ma'am, as part sa ato ang topic karon is about soil degradation, which is common and di gyud ni siya malikayan labi na diri sa ato ang lugar diri sa Pilipinas, and this is not just in the Philippines, but this is a problem all over the world. Yes, no. Kung giingon nato na soil degradation, it is kanang pagguho ba to sa lupa, yung ganun ba, sir? Daghag kuan, ma'am, daghag klase sa soil degradation, but generally
in our Unsa ba ning soil degradation, sir? in our term or sa Yes. para makasabot ang tanan, Yes. mao ni ang pagkaguba sa atong yuta depende sa iyahang usay naguba, either daghan matag property sa yuta, natay physical property, Wow. chemical property, biological properties, and other properties nga, which is maguba siya in time, and Yes. daghan po reason nga maguba ni nga mga yuta. Or So, cause. napakaganda talaga yung topic ngayon natin because yung pagsira ng ating lupa. What are those or unsa ba tong mga kadahilanan bakit nasisira yung ating lupa? Yung sabi nga ni Sir Jeff, may physical chemical properties ang atong dili lang di ay na yuta naa pa di ay na mga something in the yuta the chemical, the physical properties, and unsa ba jud ang cancer, especially diri sa Pilipinas, unsa ba jud ang type ng degradation or soil degradation diri sa Pilipinas? Common sa ato diri is kaning mao ning kanang pagtiguang sa atong yuta or pag ma-weather man gyud atong yuta Yes. gikan sa moagi pagkabata na bago pa siya na form, and then moabot na siya sa point nga mahimo na siyang tawag pagyan na muna sa kwan is highly weathered soils na, and common po sa to ang erosion, ang namanggod tayo duha ka klase we have natural degradation and we have also human influence degradation, and pwede po na siya combine. So since we are living in a tropical area naman ta sa equator, so common sa to ang pinaka-common yun sa to ang ulan. Ang agianan po tag bagyo diri sa Pilipinas. Yes. So we have a lot of rains nga moabot sa tibok tuig, and kani nga agent is mao gyud ni say pinaka di man sa ingon sa pinaka, but one of the agent nga makakos og soil degradation, labi na inubanan pa sa paggamit nato sa atong yuta nga dili mao or wala ta kabulo unsaon nato paggamit na nato yuta. Yes, tama jud ka, Sir Jeff. Na yung tinatawag natin na natural, na cause of degradation sa atoang yuta, which is of course the flooding, the erosion of soil through sa tubig, and then another one is the human, Excited ko aning sa human, because unaware jud ta nga nadidegrade na pala yung soil natin sa ating mga ginagawa. Mostly, sir, unsa yung mga ginabuhat nato nga madaot jud or madegrade jud ato ang soil? Ang una gyud dapat ana ma'am is dapat kabalota unsaon nato paggamit nato, naman tay ginatawag nga land use management, which is sa ingon ani nga klase nga yuta, sa ingon ani nga klase nga elevation, sa ingon ani nga slope, sa ingon ani nga topography, unsa may atong angay buhaton. So it's very important nga knowledgeable ta na kay sa sugod pa lang when we nagiginaingon nga when we do things wrong at first, ang resulta na is mali na yun. So magsugod tag tama, tama po ang resulta sa itong ginabuhat. So commonly mapansin ako nagabiyahe-biyahe man ko diri sa dili lang diri sa Davao del Sur, but even going to some places in even magbalik og Bisaya sa una na klase ko. So mapansin ako nga naagihapoy farm sa mga bakilid na kayo, okay ra man na mabakilid na kayo nga, which is dili na gyud siya ana ka suitable ang mga ilang ipang tanom, and it will really cause degradation, labi na soil erosion. Yes, especially, sir, yung ating lupa pag bakilid, di ba? Mostly prone kaayo og soil erosion. So naabay particular nga way sa atong pagtanom ana, sir, di ba? Sometimes ma-observe nato yung contour. Yes. Paano ba na, sir? So daghan tag mga technology nga ginagamit to minimize di man gyud nato mayon nga mawala ng erosion kay it is a natural process man sa atong kalibutan, but to minimize lang we have contour farming, and we have the technology of kanang salt nato and kanang bench terracing to avoid or to catch ang mga soil particles nga maanod gikan sa ulan, so that
dili po siya mulahos dito sa atong mga water sources like Yes. rivers and padulong na nasa atong mga dagat, which is di na nato na pwede mabalik dadto sa kung asa na siya gikan. Dako di ay siyag impact, sir, if dili ta kabalo mag-manage or kanang wala tay knowledge about that, no, especially sa pagtanom, no, pataka lang ta magtanom, no, which is dili di ay siya nindot if kanang ato ang soil, no, sa elevation sa soil labi na kapag start na og flooding, no, mahulog man jud na siya sa river, no, and ang result ana, no, polluted na, and unsa ba may tabuan na, sir, sa atong mga river, sa atong mga sea, sa atong mga Daghan, ma'am, labi na sa most example lang is kanang mga farm nato sa highlands, no, napod ko na mention ganina about chemical degradation sa ato ang yes yuta, topic, including na is ang leaching sa ato mga nutrients, yes, sa mga mineral nutrients nato, and kana if ma-leach na sila padulong sa bodies of water na tawag nga mga eutrophication, which is ang katong mga nutrient padulong to sa dagat and ma-saturate nila ang tubig and mag-cause to og kanang eutrophication process, which is ang mga algae manubo dagan and mag-cause na noon siya og lack of oxygen sa to maisda, and then another problem na pod siya. Hala, no, dako kaayo jud og impact ning ato ang soil degradation, no, labi na nga dili ta kabalo paunsa, no. Sir Jeff, unsa bay mga practices na dapat atong buhaton in order na maiwasan natin yung soil degradation? Kanina we mentioned na i-minimize man, no, ma-minimize ang kadi man gyud ni siya malikayan, na man gyud ni siya yung mga casualties ni atong mga, syempre we are farming, gusto po nato gusto po ta mo income, no, sa atong mga labi na sa atong mga tagapaminaw nga mga farmers, no? And diri sa Pilipinas sa yuta man gyud taga-tanom, wala man ta, minimum lang kayo ang greenhouse, ang mga hydroponics, no, but generally atong mga farmers is gamit jud og yuta, sa yuta gyud sila nagtanom. Lang ato lang hunaw-naon nga kani atong yuta is limited resource ni siya, and it took thousands of years to create a 2 inches of soil. So atong yung usaon nato pagprotekta ang ato ang pagprotekta, dili lang kay igo lang ta mo tanom tapos mo biyaan na nato atong yuta, no, kay at the end of the day kita gyapon na mag-suffer, at the end of the day ang mga future generation basig dili na sila makapatubo sa atong mga tungod sa mga naitabo. So as faculty pod kami gina-remind po nato itong mga estudyante, no, ginatudluan nato itong mga estudyante rin sa pag-conserve sa mga yuta, and we hope nga mailaha pong ma-apply na dito sa ilang mga panimalay, and even moabot sa atong mga farmers ng kanang mga practices. Yes, no, and ang dami talagang magagawa ng soil, because soil is the medium na gagamitin natin in order na tutubo yung ating mga plants or mga crops na na gitanom. Especially, no, kung wala tayo yuta, wala tayo tanuman, wala tayo kwarta, wala tayo masaganang ani. Yes, walang masaganang ani. Importante kayo ang soil, no? So, see to it po na yung ating knowledge about paano gamitin yung ating soil, no? Kung ako, sir, na Jeff, kung wala akong knowledge nito, mutanom ra jud ko. Kay gusto ko kanang iniisip ko is may kita, no, may profit, no, but without knowing it, no, nga sometimes yung sabi mo mga physical, mga chemical properties, no, na can cause a soil degradation. Ibig sabihin masisira talaga yung soil. Ano pa yung mga example sa mga chemical properties, sir? Sa chemical properties natay yung tawag sa soil pH, kanatong mga cation exchange capacity, even ng mga kuha na to available phosphorus, atong organic matter, so organic carbon, nitrogen, mga even mga
macro ug micronutrients na to. So importante kayo na sir sa ato ang Yes, it is very important labi na kani atong sisi kay pH, it is very important po Yes, labi na sa pag availability sa mga nutrients sa soil Yes. and kani atong sisi sa pag hold pod sa other nutrients Yes. sa dira sa yuta and even sa mga root systems nato, no. And combination man gud ni siya, dili man gud ni siya ingon nga good imong chemical properties, daot imong physical properties. Dili good siya kuan, dili good siya Pwede. dapat mabalance gini nga mga properties so that you have a healthy, yun ang tawag na to nga healthy soils. Yes, no? Wow, dami kong natutunan ngayon about soil science. Did you know that soil science is isa sa mga major course no sa agriculture, no? And one of the faculty na nagtutudloan ni si Sir Jeffrey, no? And Sir Jeff, kaning atong topic karon naway no? Naka-ambag jud sa mga katawhan, no? And especially sa mga nagapaminaw karon, no? Sa ato ang mga yuta ampingan jud nato na because that is very important thing na gagamitin natin until sa atong mga generations to come. No, kay kung walay soil, no, ma-degrade, ma-erode ang ato ang soil, wala na jud. Unsay result ana sir kapag ma-degrade, ma-erode ang mga soil, what happen? What will the result? Ang pinaka worst case scenario gid ana wala tay Yes. kanon. No, asa man ta magtanom, no. Yes. Wala na tay kanang labi na sa tong segment karon masaganang ani. Ani, No? oo. So, unsa may atong masaganang ani kung atong yuta daot. Yes. Diba? Oo. And labi na gyud environmental issues nato no dako po kay kanang kalabutan ng atong yuta about our environmental issues labi na sa pag-store sa carbon gikan sa Yes. atmosphere sa yuta man na sila mas dili lang sa mga kahoy but napoy tay mga storage dara sa yuta. So dako kay factor no labi na hunahunahon gyud nato atong mga future generations nga dili lang kita ang Yes. ang gagamit sa yuta but gamiton pud na sa ato ang mga umaabot nga mga anak. Mga apo sa tuhod pa. Yes. Sa pa na. Yes, sir. Na kwan ko lang sa ako ang mind, sir. There are particular kanang misuse of soil, such as for example kanang sa chemicals ana there are tendency ba na madidegrade yung soil, yung mga pesticide use. Ayun. Na ma'am, labi na sa Mga synthetic. labi na napud tay saying nga dili tanang sobra is tanang sobra is dili makaayo. Yes. Then tanang pong kulang is dili pud siya makaayo. So the same with treatment nato sa paggamit ani mga inorganic fertilizer. Yes, fertilizer. Dili man dautan nga magamit og mga inorganic fertilizer or mga mga inorganic chemicals kay Mga synthetic na ginainan dili man siya dautan as long as we are kuan ba responsibility sa paggamit ani, no. It is very important nga makabalo ta kung unsa na sa yuta mo gay nang it is recommended before we plant na tay soil analysis. Yes, So that number 1 makabalo ta sa exact nga amount nga atong ibutang sa atong yuta para maiwasan nato ang sobra nga pagbutang or kulang nga pagbutang. Kay once nga sobra ang resulta na padulong na siya na pod dato sa atong i-mention gina earlier sa atong mga river system, sa atong mga asa man na siya padulong and it will Mga cause excess. pollution sa atong Pollution. So again dili daotan na paggamit sa mga fertilizer as long as responsible ta sa pag Yes. gamit ana. Tama jud na Sir Jeff, no? Kung unsa atong ginagamit sa ato ang tanom, no? Syempre mo adto man jud na sa soil. And then after that sa soil, ikwakuan jud na sa water. Yung parang ang end product nila nandoon sa water. Sa tubig yun sa padulong tanan. Padulong tanan, labi na ya atong mga ginagamit ng mga synthetic pesticides, no? Dili po nindot ang sobra na tamukan, no? Kasi kapag sobra, di ba sir, ang natutunan ko kapag sobra ang pag-apply ng pesticides, no, there are tendencies na magiging acidic yung soil. Factor yun na siya, ma'am. Factor, nga, yes. Factor yun na sa pH na to. Yes. Kung ito makuhan. Oo. Sige, kung acidic yung soil, sir, ibig sabihin, anong mangyayari sa tanim?
Kung acidic ang atong yuta, ma'am, it is one of the ginatawag mo degraded soil man na gyapon kay pero natural na siya nga pagka-degrade kay moabot man gyud atong yuta sa ingunana nga state, no. And kung acidic ang atong yuta, daghag mga nutrient nga dili available sa atong yuta. Labi na kaniya atong phosphorus, no. So it is very sensitive kayo sa pH ang phosphorus kay available lang na siya at sa pinaka neutral nga pH, which is 6 to 7 ano siya. Below that and above that na tendency nga i-fix ni siya sa other nutrients. Kung baba tong pH, i-fix na siya sa either aluminum or iron, which is dili na siya available form nga gamiton sa tanom. Above 7 pod na po tendency nga i-fix na siya sa calcium, magnesium, and other element, which is dili na siya mahimong available sa plant. Ang iyang form is dili siya available form sa plant. Naman po tayo mga available form nga nutrient. So, napaka-importante tayo yung phosphorus, sir, because this is the macro elements that needed for plant. One of the macro NPK, no? Katotong needed sa plants. And other than that, yung mga micro elements na katong ginabanggit ni sir na mga calcium ato is mga dili kaayo necessarily sa ato ang tanom, no? But no needed jud sa soil para in order na mubalik iyahang pH. No? About sa pH, no, kuan po na siya, tan-awunon po na kay once nga kabalo mo gud ka sa pH sa soil is nana kay idea unsay status sa imong yuta, no, chemically. Yes, chemically. So namo po tayo physical other yes, so, mga other test factor. Other uban nga ginatanaw lang nilang pH, then makabalo sila inguna ni the status sa akong yuta din. Yan talaga yung pinaka-importante sa lahat, sir, no. Before ka tatanim, no, yung iba, diba, nagre-require sila ng soil analysis na ginaingon. Ang soil analysis, sir, ay unsa, sir? Kanang simple or lang brief. Sa mao ni ang pagnamatay pre-analysis, post-analysis na to. So, syempre, ang soil analysis is mo na pag og sa kwan ba og sa tao pa magpa-check up. Yes. So, ato kung yuta na po na sa check up, which is mo na ato ang soil analysis. Yes. Check up na to kung unsay status sa atong yuta. And then if makabalo na ta unsay reseta. Same sa tao, di ba, pag nakay diagnosis nga sakit na kay reseta. Yes. Depende sa imo tama jud na, sir. So the same with the nakabalo yun. Yes. The same with the soil, no, ipadala man nato na sa labi na diri sa laboratory na atay laboratory about soil analysis, no. But napunta sa region, napunta sa mga farmers nato dira nga gusto magpa-analyze, napunta sa region sa Davao, which is, and sa region naghatag na pud sila og recommendation dito sa fertilizer or organic or inorganic na recommendation. Yeah, salamat, Sir Jeff, no? Daghan kayo minatun-an karon. So now, no, ang mga namina ko rin is mostly mga farmers, yes, they are interested with this topic, no? Sabi nga kanina, no, we have here in Davao del Sur State College, we have soil analysis here and also the other mga agencies. Kung gusto nyo po, no, magpa-soil analysis na lang, available po dito yung aming laboratory, no, na aming mga kompletong kwandiri for soil analysis. No, and Sir Jeff, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami karon na programa, and we give you all the thanks. No, kasi even ako, no, daghan jud ko natun-an pod sa imo ha, Sir Jeff. And Sir Jeff, no, kapag i-invite ka na namin about another topic regarding with the soil, no, kabalo jud mi nga naara jud ka diri perme, di ba, sir? So naara jud ko this is for perme. Sige, nalingaw jud ko og enjoying while kanang nakatuon jud ta og unsa ba jud ang soil degradation. And Sir Jeff, na ba kay gusto nga
pasalamatan or i-greet, no? Kasi hindi ka naka-greet kanina. Pwede naman ngayon, mag-greet ka. So, kuan ako ang atong tanang mga farmers dara nga mga nagapaminaw. Yes. So, mayong hapon sa inyong tanan, even atong mga faculties nga Yes. busy kayo sa enrollment karon Yes. and atong mga students. So, students. Especially our agriculture students, Yes. which is kuan. I know short lang kay ni nga time, but I hope namin na hatag nga input sa inyo. Information. Yes. Ang soil manggod is very wide kuan dyan na siya, so Yes, di siya madalag 30 minutes lang nga Istorya. istorya. Yes. Nga na. So, we are excited, sir, for our next topic with this, sa atong programa ang Masaganang Ani. And maraming salamat po sa pagpaminaw and good afternoon. God bless. God bless. Thank you. Masaganang Ani, programang gagabay sa inyo sa saktong proseso ng pagtatanim at ang malusog na pagpapatubo ng mga gulay, prutas at iba pang crops sa inyong bakuran. Masaganang Ani. Masaganang Ani. Edukasyon o balita ug